Good morning future homeowners, and tayo po ay nagbabalik sa isang panibagong namang house tour. At ngayong araw po, nandito po tayo sa may Paseo de Lipa para i-feature itong isa sa mga model unit natin dito na si Larissa. Itong Larissa po ay matatagpuan po sa isang phase na kung saan tinatawag natin na Madeira Village. Si Larissa po ay isa pong two-story single attached na mayroon pong minimum lot area of 100 square meters and the floor area of 90 square meters naman. It has 4 bedrooms, 2 toilet and bath, 1 carport, living area, dining area, kitchen, and then yung service area mamaya po doon sa likod na atin po ipapakita. So ang nakikita nyo po ngayon is this Larissa model na kung saan complete finish na po siya. So ipapakita natin kasi you do have two options po dito sa property na to. Complete finish or yung tile it yourself. Yung tile it yourself po, ibig sabihin nun, kayo po yung mamimili ng tiles na ikakabit dito sa property ninyo. So ngayon po, ito yung ating service area na ipapakita po na kung saan dito po makikita yung ating two storage water tanks. Ang water tanks po na ito, bawat isa po ay mayroong capacity na 1,000 liters each. So imagine niyo po yan, yung bawat ulan, wala pong natatapon, wala pong nasasayang, diretso po dyan sa tank na yan. Yung isa naman po, yun po yung fresh water na kung saan meron pa rin po tayong connected water line dito sa mismong ating subdivision na atin pong magagamit. Rainwater tank, yun po yung pang-backup natin, especially panghugas, pambuhos, lahat-lahat na kung saan nyo po gagamitin. So yung nakikita nyo po ngayon, nandito po tayo ngayon sa carport. So, pagpasok po natin, we will be greeted ditong ating main door na kung saan naka-screen door ka na rin. So, solid wood po itong ating main door. Kaya po, ang tibay, ayan. So, pagpasok po natin, this is our living area. So, your family gatherings, your family events, or yung panonood kayo ng Netflix, ayan po, dito po. So, itong bahay na ito naka-screen door. Tapos, naka-grills ka na rin. And then, yung ating mismong door po ay naka-pivot. Ibig sabihin, halos 100% po yan. Pag inopen mo yan, halos 100% po ng hangin ay pumapasok. Tapos, yun po yung ating switch ng ating solar panels po para mayroon kayong dito, yung access ng solar panels ninyo. Alright, so this is our living area. Medyo maliit lang, no? Tapos dito sa na to, pwede natin yung maglagay ng hanging cabinet para magiging lagayan po ng ating TV. Ayan, dito sa area na to. Alright, pakita po natin ulit para makita nyo po ng buo kung gaano siya ganda. Ayan, ganyan naman yung tsura niya. Okay, so nalitaw na litaw yung mga T-joist natin at saka yung ating biga. Ibig sabihin, buhos po kasi yung frame ng ating bahay na ito. Kaya matitiyak po natin na during earthquake po, ibig sabihin, matibay po siya. So, again, yung peace of mind natin as a homeowner of this property is paramount. Alright, so now we are here at our dining area. So yung ating dining area po, actually maliit lang po itong nilagay natin dito. Pero pwede po ito hanggang 6 seaters. So kung mapapansin nyo po, napakaaliwalas po ng ating property. Kasi 'di ba po yung across na yan yung ating sliding door na kung saan may access po doon sa likod and then sa side. And here is our kitchen area. So upon turnover po, hindi po ganito yung ating hindi yung ganito yung gamit. Simpleng lang, pero makikita nyo na po na pwede nyo pong designan
based on this nilagay natin dito. Pero in your case, nasa sa inyo po kung ano po yung design na gusto ninyo kasi pagdating po dito sa loob ng bahay, kayo na po ang masusunod. Alright? So this is again our dining hall, dining area na kung saan kasya po hanggang 6, 5 na family members. So ito yung sinasabi ko po yung sliding door na napakaaliwalas po. Dagdag po yung yung ilaw na galing sa labas papasok dito sa loob. Kaya itong kabuuang loob ng ating salas, ating dining area ay maaliwalas. Buhos po ang pagkagawa ng ating property kaya alam niyo pong matibay itong bahay na ito. So yan, ito yung ating, ayan, kitang-kita po yung ating daan sa gilid. Ayan. So, pinapakita po natin yung yung kabuuang area nitong space nitong sa baba, especially dito sa dining area. Kasi some of us, merong iba yung dating kapagka dito lang sa video natin nakikita, unlike doon sa actual. So, kaya I would encourage everyone na mag-tripping para makita niyo po yung actual kung gaano siya kaganda. Alright? So, yan diyan naman sa side na yan, andyan yung ating bedroom 1. This bedroom 1 dito sa ground floor po is perfect po sa kapagka meron tayong seniors or meron tayong kasambahay kasama sa bahay. Kasi meron na silang tinitirhan dito with complete set na rin po. May single bed, tapos meron din pong same na window dito sa ground floor. And then, andyan na rin po yung saksakan ng ating aircon and lagayan ng ating window type aircon. So, nasa sa atin po kung ilalagay nating window type or yung naka-split type para to save space itong ating room dito sa ground floor. Ayan, so dyan naman po, lagayan natin ng ating mga gamit. Yan, ating aparador yan or cabinet. Ayan po. So, perfect pa rin. Dito sa taas, pwede rin yung mga abubot natin, yung ating mga kung ano-anong gamit, pwedeng-pwede natin ilagay dyan. Nasa sa atin na po ang desisyon kung ano pong gamit na ilalagay dyan. So, kung gusto nyo, lagay nyo yung maleta nyo dyan, di ba? Di ba? So, ganyan po. So, ngayon po, ito yung, ayan, pinapakita po natin ulit. Di ba po, kung mapapansin nyo, napakaganda ng bahay, napaka-aliwalas, napaka-cozy. And here, we are going to the service area. Naka-double lock po tayo, tapos naka-screen door. Bakal po yung ating door dito naman sa likod. So, yung sa labas, sa main door po ay kahoy, pero solid na kahoy po. Dito ay bakal. So, here is our service area na kung saan yung laundry nyo, yung mga dirty job na ginagawa dito sa bahay, dito po yung ginagawa, yung pagluluto, para hindi mangamoy doon sa loob. And then, yan, lagayan ng condenser ng aircon para maitago at hindi nakakalat dyan sa side and doon sa harap. So, dito natin nilalagay yan sa likod para magsisilbing taguan itong area na to, itong ating service area. So, yung laundry nyo, dito, nakaano na rin yan. Naka-ready na po yan lahat. Even yung mga exhaust nung ating, yung fresh water at saka yung ating rainwater tanks. Naka-ready na po lahat yan. So, yung downspout, ayan, kitang-kita naman po. And ngayon po, papasok na naman po tayo uli and ipapakita natin yung remaining area dito sa ating ground floor, which is itong ating toilet and bath. Common toilet and bath po. So, mapapansin nyo po, complete turnover na rin po siya. Ang dimensions niya po around 2.5 by 1.25. Yung lapad, 1.25. Yung haba is 2.25. So, kumpleto na rin po yan upon turnover. Naka-toilet bowl. And then, shower head. And then, naka-tiles na rin po. So, ikaw na lang kulang dito sa property na ito. And yan, pwede nyo pong lagyan ng divider yan. So, ngayon kasi usong-uso na yung naka-wall hang na
ng mga toilet bowl. Nasa sa inyo po kung paano niyo po i-design. Kasi yan po kapagka upon turnover, pwedeng-pwede naman pong palitan. Kung ayaw niyo po yung design ng ating turnover unit na toilet bowl, ayan, nasa sa inyo po. Kung mapapansin niyo po, ang ating steps dito sa ating mga hagdan ay made of cone wood. It's a combination po ng wood at saka yung hollow, yung buhos na semento para mas lalong tumagal at matibay po siya. Okay, so pinapakita ko po ulit dyan yung ating biga. Kasi just to show you kung gaano katibay po ang ating property. Yang biga na yan, yan po yung sumasalo ng bigat dito sa second floor. And during earthquake po yan, sumasayaw lang po yan. So this is our handrail. Di ba po, napaka-cozy ng ating handrail. Oh, yan. So, made of cone wood po kasi si CBDI, si City Homes Builders Corporation po, ang ginagamit natin is yung cone wood na sa halos lahat ng property na ino-offer natin. Kasi po, based doon sa study, matibay po siya. So, right now po, we are here at the second floor na kung saan nandito po ang 3 bedrooms. This is our master bedroom. This is the hallway leading to the CR, to the toilet and bath. And then staircase, stairway, ayan. Kasi may corner dito para magsisilbing hawakan. And then bedroom 3 and then yung bedroom 4. Master bedroom, ayan, master's bedroom. And then yung ating common toilet and bath dito sa ground floor, sa second floor rather. So dito po sa side na 'to, meron pong storage ka dito kung saan lahat ng puwedeng gamit na puwedeng itambak dito, 'di ba? Hindi kung saan-saan lang nakakalat, dito mo po ilalagay 'yon. Okay, so lahat 'yan naka-segmented na po 'yan. So even do'n sa ano, ganyan na ganyan po yung ating turnover, not only here at the rest stop, kundi do'n sa mismong complete turnover, kasama na po yung cabinet na 'yan. So kung mapapansin niyo po, this is bigger than the ground floor toilet and bath. So ayan po, naka-tiles na rin, naka-ready na po lahat 'yan. And the same po, mas malapat 'to, kumpara do'n sa ground floor. Kung yung ground floor ay 1.25, ito pong nasa second floor ay nasa around 1.5 po yung lapad. Same size yung haba, nasa around 2.5 meters. Okay? So, maluwag po siya. Kasi nga po, ang mga kwarto dito sa ground floor is 3 kung sabay-sabay or especially kung may baby pa. So, at least kung dala mo or bitbit mo yung baby dito maligo sa second floor, is still maluwag pa rin yung space na gagalawan natin. Okay? So, napakapulido po ng gawa ng ating toilet and bath dito sa second floor. Kaya makakasiguro po kayo wala pong mga leakage diyan, wala pong mga tagas nung ating plumbing. Alright, so ayan, pinapakita natin yung ating hallway leading to these 3 rooms dito sa second floor, which is itong second room dito, maluwag. Naka-design po siya as panglalaki. So, pero nasa sa inyo po yan kung paano, kung dalawa yung babae yung anak nyo, pwede nyo pong i-design or decorate yan as pink. Again, naka-ready na rin po yung ating aircon ano po, saksakan. So napaka-high ceiling po ang taas po ng anong floor to ceiling natin dito sa area na ito. It's around 11 feet. Complete finish po 'yan. So makikita niyo po, ang ganda, ang aliwalas at ang taas ng ating ceiling. So diyan pwede kayong maglagay pa ng additional cabinets. Kung halimbawa sa area na 'to, sa room na 'to, magiging 2 or 3 yung boys. So para magkasya yung mga damitan nila. Pero so far, kung halimbawa isa lang naman, so maluwag na maluwag po. And the same, maaliwalas din kasi meron siyang sariling bintana dito sa kanyang kwarto. So naka-vinyl tiles po yung ating tiles dito sa second floor para hindi masyadong mabigat po yung, kasi pag tiles kasi mabigat na yan kasi meron pang nilalagay na palaman yan sa ilalim.
And here is our third bedroom na kung saan design naman siya as pang babae. So this room naman, depende rin kung halimbawa naman ang anak nyo ay dalawang lalaki. Alam nga naman, bibihisan mo ng ganitong kulay na pink. So nasa sa inyo po ang desisyon kung anong kulay po based on the preference of the gender of your kids na titira dito sa room na ito. Alright, so dito naman po, makikita nyo, dalawa po yung ating bintana. So sa side and then sa front. At mapapansin nyo, napakaluwag ng room na ito. Again, ready na rin po ang ating aircon. Window type po yung nakadesign dyan, pero kapag during turnover, nasa sa inyo po kung gusto nyo naka-split type para less yung space na kakainin ng area na yan. So dito naman po, ito yung single bed lang din po siya, but ang luwag pa rin po. Tapos dito sa harap, ayan, yan, nilagay natin is pwedeng kabitan ng TV para may panuorin o panuoran yung ating anak dito sa room na ito. So, mapapansin niyo po, maluwag na maluwag po yung space. Di ba po, ang dimensions ng room nasa around 3 by 4 eh. Imagine niyo po isang ganyang room. Napakaluwag po sa isang sa isang bata lang mag-occupy. Tapos dito may study table na rin po. So nasa sa inyo na po 'yan kung upon turnover po kung anong mga gamit na ilalagay nyo or mga furnitures or fixtures na ikakabit nyo diyan. And finally, we are here at our master's bedroom na kung saan queen size bed. And kung mapapansin niyo po, napakaaliwalas, napakaluwag, and 'di ba? Ang laki ng space pa. So dito naka-double yung natin, yung typical na cabinet. Pero pansin niyo po na 'di ba may space pa dito sa side. Ganyan po siya kalaki. Ganyan po siya kaluwag yung ating master's bedroom. Okay, pakita natin ulit ng buo. Side by side. Perfect. Diba? Ganyan kaganda yung ating master's bedroom nitong ating Larissa single attach. Okay, so kahit mag-tumbling pa kayo dyan, pwedeng-pwede, perfect na perfect. Kasi maluwag pa yung space natin dyan. Pero ang nakakaagaw pansin talaga sa akin dito yung ating water tanks. Ngayon po kasi umuulan. At kung mapapansin niyo po, umaapaw yung ating water tank. Bakit? Kasi umuulan nga. So ayan, meron tayong tubig na nakokolekta, which is yung sinasabi ko po kanina na magagamit po natin as backup water, pangbuhos, panghugas, panghalaman, lahat na kung saan nyo po gagamitin. And lahat po ng tagas na ay yung water na umaapaw po, diretso rin po dyan sa sa mismong slab na yan. So hindi po naiipon, kaya wala pong may iwang dyan, yung parang lumot, hindi siya lulumutin. Ayan po. Kasi nakadesign yan as pa-slide ng konti para yung tubig, wala pong maiipon dyan at hindi pamugaran or pamahayan ng lamok. So ayan, naka-grills din po, naka-screen, and then naka-pivot yung ating windows para yung hangin po ay labas-pasok lamang. By the way po, itong area na kung saan dito po sa Barangay Adya, Barangay Mabini, and Barangay Quezon, itong ating Paseo de Lipa, napakalamig po. Halos klima siya ng Tagaytay. Ako, malapit ako sa Tagaytay nakatira, pero mapapansin ko yung lamig kumpara dito sa area ng Paseo, halos hindi po nagkakalayo yung lamig doon sa Tagaytay. So, anong ibig sabihin po nun? Given na malalapad yung ating mga bintana, and then naka-pivot po, pag binuksan mo po yan, labas-pasok lang po yung ating hangin, malamig na hangin na nagmumula sa bundok dito sa Batangas. So, again po, i-discuss ko po lahat ng details about the computation naman po, and nandito na po siya.
And here is our computation po. So sa ngayon po, available po ito sa three modes of financing po. Bank, Pag-ibig, and in-house. Pero ang maibibigay ko lang lamang po sa ngayon is the bank financing po dahil ito yung mas flexible po. So our standard cut po, which is the minimum 100 square meters lot area, is the total contract price po is 6,098,750 pesos. Our required down payment po is only 12%, and that is equivalent to 731,850 pesos only. So less reservation fee na 30,000 pesos. So ang matitira na lang po is 701,850 pesos. Payable po for 12 months is magiging 58,488 pesos po at zero interest po yan. So wala pong interest ng ating down payment. Now, if you are going to pay for 20 years, papatak lamang po siya ng 43,235 pesos po yung kabuuang monthly amortization. So, meron pang ibang options na 15 years, 10 years, and then yung 5 years. So, yung pinaka-maximum na po natin is 20 years. So, lahat po madidiscuss naman po natin during the mismong tripping or site viewing. So, just give us a call na lang po kapag gusto niyo na pong magpa-schedule ng site viewing. Free naman po yan. And we can also directly mag-meet na dito sa site. So, if you have further questions po, do not hesitate to give us a call. Message lang po kayo or mag-comment kayo dito sa mismong video. And nang sa ganun po ay masasagot po natin one by one yung iba pa ninyong mga katanungan. So, yun lamang po. And we are hoping na you would be one of the future homeowner of this Larissa model here in Paseo de Lipa, dito po sa Lipa, Batangas.